Isa pong pinagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid, at purihin ng Panginoon for giving us once again this wonderful privilege where we can study His Word. Man shall not live on bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. Purihin po ang Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon na muli makatanggap po ng Kanyang mga mabiyayang salita. Salamat din sa Panginoon sa ating mga masugid na taga-subaybay na kung saan po patuloy rin po na nanonood at nakikibahagi dito sa ating ginagawang discipleship training. Ang layunin po ng discipleship training na ito ay tayo po idalhin sa malalim po na pagkakilala sa Diyos, sa gabay at tulong ng banal na Espiritu gamit po ang mabiyaya at makapangyarihang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Binabati ko po ang lahat ng mga pastor mula GMA, Luzon, Visayas at Mindanao na masugid po na sumusubaybay sa atin, at binabati ko po ating mga kaibigan dyan lang sa Cotabato sa Mindanao, ang Mandario family. Bless po kayo ng Panginoon, at ganoon din po sa lahat ng dako ng ating bansa, ano? At also we would like to greet our brethren na nasa iba't ibang bansa sa buong mundo, mula po sa Taiwan, sa Spain, yung iba po nariyan sa New Zealand, yung iba nariyan sa Canada, sa US, at ganun din sa Italy. Mayroon po tayo sa South Korea, at meron din po tayo dyan sa Ireland. No? Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon. And also, yung mga nariyan po sa Middle East. Dyan po sa Kuwait, nariyan po sa Qatar, maging sa Saudi Arabia. At meron din po tayo sa Yemen, sa Oman. Okay, pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. And may the Lord bless all the works of your hands. And wherever God leads you, I pray that all the works of your hands will be prospered by the Lord and continue to be a blessing to God and a blessing to your family. At i-bless din ng Panginoon ang inyong pamilya na narito po sa Pilipinas, at patuloy kayong pakaingatan ng Diyos at bigyan ng mabuting kalusugan, kalakasan. And of course, meron din po tayo dyan sa Australia, na mga nanonood po. Bless kayo lahat ng Panginoon at patuloy po kayong ingatan ng ating Panginoong Diyos. At bago po tayo magpatuloy, I would like to invite everyone to join me in a word of prayer. Father God, in the name of Jesus, we thank you for being so good to us. Thank you for your love, thank you for your care, and thank you, Lord, for the opportunity you've given us to listen to your word. We also pray that your word will not just bless or build us, but it will lead us to a transformed life. Salamat po ng marami, Panginoon. God, Holy Spirit, we continue to pray and ask for your divine intervention. Divine wisdom, knowledge, and understanding will be released at this very moment, so that we will not just hear your word, but we will become doers of your word. I also pray, Father God, that you will continue to enlarge the capacity of our spirit in order for us to receive the manna from heaven that will establish and empower our faith to secure our victory in every battle that we're about to face. I also pray for those who are sick right now. In the name of Jesus, we decree healing and rebuke all kinds of sickness. We come against all kinds of sickness in the name that is above every name, the name of our Lord and Savior, Jesus Christ.
Purihin po ang Panginoon for giving us this wonderful opportunity and privilege to listen to His Word. I also pray from the beginning until the end of our study, speak to us, O God, in a very powerful way. Tonight, begin to receive your miracle from God. Begin to receive your healing, your provision. The peace and the joy of the Lord will flood our soul as we continue to live and advance God's kingdom on earth. Thank you, Lord, and I also pray to all pastors, together with their families, and also, Lord, their congregations. I pray that the church will arise, the church will be united, and the church will move and advance the kingdom with one thing in mind, and that is to exalt the name that is above every name, the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. We thank you, God, Holy Spirit. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus Christ, for this wonderful opportunity you've given us. Continue to speak to us in a very powerful way, for we pray all these things in the almighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. And all the blessed people of God declare, Amen and Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Purihin po ang Diyos at isa pong pinagpalang araw sa ating mga kapatid na nasa iba't ibang bansa at isa pong pinagpalang gabi naman sa ating mga kapatid na narito po sa ating minamahal na bansang Pilipinas. The Lord has a wonderful plan and a purpose for this nation, and I strongly believe that God will finish what He had started in our nation. At muli sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang Facebook, live rin po tayo ngayon sa YouTube, so please do us a favor to share this message to your friends and to your loved ones in order for them to receive the now word of God. Begin to receive your miracles, begin to receive your healing, receive your provision, and the peace and the joy of the Lord will flood your soul. Okay, purihin ang Panginoon, and we're in the continuation of our study, winning the battle from the inside out. The greatest enemy of a believer is no longer the devil, no longer the world, but his or her flesh or self. The worst enemy, self, is the worst enemy of every person, whether he is a believer or not. That is why we've discussed in our previous study, pag ang isang tao po tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang kanyang Panginoon, Hari at Tagapagligtas, the transformation doesn't happen overnight. Para lang po sa kaalaman ng lahat, ang pagbabago ho ay hindi nagaganap overnight. It is gradual at ito po ay nagaganap araw-araw. Kaya nga po mayroong sinasabi ang Bible, we're being changed from glory to glory. It is not a one-time, big-time transformation. Although mayroon pong mga nangyayari at nababago sa buhay natin, pero yung total transformation, it takes time. That is why mayroon po tayong mga pag-aaral ng salita ng Diyos para ito po ang magiging gabay natin, ito po ang magiging guide natin papunta ho doon sa transformation that leads us to Christ-likeness. Ano ha? So, mahalaga na ang isang mananampalataya, una, pag ikaw ay nagsasabing mananampalataya ni Kristo, you must build yourself strong in the Word of God. A true believer of Christ is a lover of God, and he is a lover of God's Word. Okay? These two are inseparable. Because if you say that you love God, you need to love His Word also. Hindi po pwedeng mahal mo ang Diyos, pero hindi ka nag-aaral, nagbabasa at isinasagawa ang salita ng Diyos, mayroon pong inconsistency doon sa declaration mo. Pangalawa, you must be deep and strong in the area of prayer. Ang isa pong mananampalataya ay dapat po mapanalanginin, sapagkat prayer is the breath of every believer. So ibig sabihin, the ultimate, one of the greatest indication that there is life in a person is when that person is still breathing. So same thing, isa pong malalim na indikasyon ng isang mananampalataya o nagsasabing Kristiyano ay nasasabi mong buhay na buhay sa kanyang Christian life kung siya po yung malalim sa salita ng Diyos at malalim po sa pananalangin. That is why the Bible commanded us, the Lord commanded us through His Word in 1
Thessalonians 5:17, maiksing pangungusap lang po ito, no? Maiksing sentence lang po ito. Nagsabi, pray without ceasing. Sa ibang translation po, pray continually. Sa Tagalog, manalangin ng walang patid. Itong mga sinyalis na ito, itong mga palatandaang ito ay dapat nakikita sa buhay ng isang tunay na Kristiyano. Pangatlo, a Christian, a professing Christian, or a person who claims to be a believer of Christ, he or she should have an intimate relationship with God. Yung kanyang intimacy ay kanyang priority. Nagkaunawaan po tayo. Sa isang tunay na mananampalataya ni Kristo, ang intimacy niya sa Diyos ay ang kanyang priority. You cannot say that you're a believer of Christ, but you do not devote time to be alone with God. That is really contradicting, kung baga. Okay? Kaya marami ang mga makikita natin, nagpo-profess na believer pero walang salita ng Diyos, hindi nananalangin, walang intimacy sa Diyos. Kaya ang nangyayari, nagiging katitisuran, hindi nagiging magandang patotoo, hindi nagiging ilaw, okay? Hindi nagiging asin sa sanlibutan. Pangat-pangapat po, na patunay, okay, na tayo po ay tunay na mananampalataya ni Kristo, ito po ay yung commitment to the works, to do the works of God. Commitment sa church, commitment sa ministry, commitment mo sa pagsagawa o pagganap ng iyong tungkulin sa Panginoon. Nakakalungkot, maraming mga tao, maging mga mananampalataya, committed sa kanilang trabaho sa mundo, pero walang commitment sa gawain ng Panginoon. Yan po ang nakakalungkot, sapagkat kung ang iyong commitment ay sa trabaho mo lang sa libutan, isang araw pagdating mo ng 65, ikaw po sa ayaw mo sa gusto, malakas ka pa o hindi na, kailangan mo magretiro kasi mayroon naman mga new breed na papalit sa iyo. Kaya nga, ang pagiging committed sa mga gawain sa libutan ay hindi po masama. Pero dapat malaman mo na ito ay mayroong hangganan. At pag dumating ang hangganan, whether you like it or not, i-dispose ka ng sanlibutan. Ang mundo, mahilig mag-dispose yan ng mga luma. Samantalang ang Diyos, habang ikaw ay tumatagal sa paglilingkod sa Kanya, lalo mong nararanasan at lalo mong napapatunayan ang Kanyang dakilang katapatan. Be committed to God. Be committed to the works of God. Do it just like the Lord Jesus Christ. Ang sabi niya, my food is to do the will of the Father and to finish His work. Mga kapatid, how's your commitment with God? Stop professing to be a believer if you're not committed to God and to the works of God. Okay? Una, you build yourself strong in the Word. You build yourself strong in prayer. You find time. You make time to have to be alone with God, intimacy with God. Commitment to the works of God. And lastly, winning souls for Christ. The Great Commission. Alam niyo ho, ang isang tao, pag siya'y kukunin na ng Panginoon, pag siya'y mawawala na, yung kanyang mga huling habilin ang pinakamahalaga. At ang Panginoong Jesucristo, bago siya umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Ama, may iniwan siyang huling pananalita at utos sa atin. Hindi yung pakiusap, yan po'y utos. At ang utos na yan, tinawag natin sa theology na Great Commission. Okay, ang pagpapahayo niya sa bawat isa sa atin. Kung mapapansin ito, itong limang ito ang tinitira at ito ang pinipilit ng demonyo na huwag kayong magkaroon ng oras sa salita ng Diyos, sa pananalangin, sa intimacy sa Diyos, commitment sa gawain ng Diyos, at saka sa pagdala ng kaluluwa para sa Panginoon. Pansinin niyo ang inyong mga buhay. Kung ang limang ito ay hindi nyo na po ginaganap, ang limang ito ay bilang mananampalataya o Kristiyano at hindi mo na ito nagagampanan, something's wrong with your relationship with God. Huwag ka magalit sa akin, pero kailangan kong sabihin sa iyong katotohanan. Pag ang limang ito, salita ng Diyos, pananalangin, intimacy sa Diyos, commitment sa gawain ng Diyos, at pagdadala ng kaluluwa, kung hindi mo na ito ginagawa, it's now time to kneel down, repent, because you are heading towards a wrong direction. Baka ang iyong ginagawa, ang iyong pinagkakabalahan at madalas ang laman ng panalangin mo ay puro na lang sa sarili mo.
At pag ganyan ang nangyayari, so you are now a believer in your mind but living in the flesh, in your physical being. Mahalaga ho na maunawaan ninyo ito. That is why we've studied about the biblical prescriptions on how to defeat the flesh. Because whether you like it or not, mayroong struggle sa loob ng bawat isa sa atin. Naglalabanan ang ating laman, ang desire ng ating laman, at ang desire ng ating espiritu sa gabay ng banal na espiritu. The good news for God, the good thing sa Panginoon, hindi po siya namimilit. Hinihintay ng Diyos ang desisyon mo, tsaka desisyon ko ngayong gabi. Will you stop sinning and stop giving in to the desires of the flesh and start doing the things of the Spirit? Or you will still continue giving in to the desires of the flesh and avoiding the works of the Spirit. Alam niyo, lugi ka rin bandang huli. Ulitin ko, read my lips, look at me now. Lahat ng pinaghihirapan mo dito sa lupa, lahat ng pinaghihirapan mo patungkol sa laman, mayroon niyang katapusan. Pagtanda mo, tapos lahat yan. O di kaya ikaw ay mamatay, wala na yan. Ang pinakamahalagang bagay na dapat ginagawa ng isang tao dito sa lupa, ito'y walang iba, kundi ang maglingkod sa Diyos, palalimin ang relasyon niya sa Panginoon, magdala ng maraming kaluluwa sa Diyos, maging tapat sa gawain ng Diyos, magkaroon ng intimacy sa Diyos, malalim sa panalangin sa Diyos, at lumalakad at kinakandak ang kanyang buhay ayon sa salita ng Diyos. If you're doing these things, congratulations. Because you will going to experience, you will taste heaven on earth. Mga kapatid, tanging Diyos lang at gawain ng Diyos ang pwede mong pangahawakan at magtatawid sa iyo papunta sa kabilang buhay. Anything on earth, ang sabi ng Bible sa 1 John 2:17, the earth and its desires pass away, but the man who does the will of God, what is God's will? Living in holiness and righteousness, pursuing Christ-likeness, shall live forever. Nawa, malinaw sa iyo yan, kapatid. So what are the biblical prescriptions on how to defeat the flesh? Number one, deny it. Mahalaga. Pag ang laman ay mangusap, huwag pagbigyan, ang Espiritu ng Diyos ang susundin. Pangalawa, crucify the flesh and its desires. Hindi ang Diyos ang mag-crucify ng flesh mo, ikaw. Ibig sabihin, you make a decision. Anong decision mo? Mga taga-Galatia 5:24, at pinatay na ng mga nagtagisa kay Kristo, Jesus ang kanilang makasariling pagkatao, pati ang mga masasamang hilig nito. Hindi ang Diyos. Kaya ang iba, they keep on praying, Lord, ilayo niyo po ako rito, Lord, ialisin niyo po ako rito. Hanggat hindi ka magdesisyon, hanggat hindi ka magsabing itigil ko na to, hanggat hindi ka magsabing ayoko na to, hindi ka ng Diyos pwedeng matulungan. Because God will only move if you are determined to stop sinning and start walking in holiness and righteousness. Number three, live for God's cause. The only reason why we live is to worship, honor, and glorify the name of the Lord. We must be dead to self and sin. We must manifest Christ in our lives, and then we live for Christ's cause. And this is a continuous daily basis, living for God's cause. Every time you wake up in the morning, para kanino ka nabubuhay? Para kanino ka naglilingkod? Para saan mo ginagamit yung buhay mo araw-araw? There should be a reason. There should be a cause why we live and exist every day. Dapat clear sa atin, katulad ni Pablo sa Galatians 2:20, I've been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Let's live for God's cause. Letter D, offer ourselves to God. Total surrender to God. Sabi ni Pablo, I die daily. 1 Corinthians 15:31. Araw-araw po patay sa sarili, araw-araw patay sa kasalanan, araw-araw buhay na buhay sa Diyos, buhay na buhay sa salita ng Diyos. Oh, mga kapatid, this is the only way for you to defeat the flesh. Because the flesh, whether you like it or not, pag hindi natin ito na-overcome, hindi natin ito na-defeat, it will drag us back to sin and drag us back to hell. Jesus Christ died on the cross to redeem us from the power and the sting of sin. That is why it cost his very life and his precious blood
Okay, to be poured out on the cross so that the moment we have faith in Him, lilinisin tayo ng banal na dugo ni Kristo. Ibig sabihin, pinabanal na tayo ng Panginoon, inalis lahat ng kasalanan natin, wag na tayong bumalik sa pagkakasala. At magagawa lamang natin ito kung tayo po ay araw-araw, ang sabi ko, araw-araw na sumusuko at namamatay sa sarili. Ibig sabihin, hindi natin pinagbibigyan ang laman. Ang pagiging die to self daily simply means you deny and you do not give in to the desires of the flesh. Rather, you follow God. You walk with the Spirit of God and fulfill and do the things in the Spirit. Surrendering and yielding to God must be done on a daily basis. Letter E, be a slave of righteousness, not allowing any part of our body to be used by the enemy to commit sin. Our lives should be exclusively for God's use only. Letter F, dito tayo nagbigay ng emphasis. If you want to defeat the flesh, live in holiness. This is God's divine calling to all His people. 1 Peter 1:15-16, but just as He called you is holy, so be holy in all you do. Ito pong utos na ito ng Diyos ay madalas hindi po nabigyan ng emphasis. At hindi rin po inaatupag at binibigyang diin ng maraming nangangaral maging ng mga mananampalataya. Bago tayo siguro kumilos, bago tayo gumalaw, bago tayo magsalita, bago tayo mag-isip, ito po ba i-align sa kabanalan? Kaya maraming nag-a-arise na kaguluhan, maraming nag-a-arise na awayan, maraming nag-a-arise na hindi pagkakaunawaan because we fail to live in holiness. God commanded us to be holy in all we do. Why? For it is written, be holy because I am holy. Kung ano man ang nagaganap sa buhay ng bawat isa sa atin ngayon, kung ito man ay mainam at nagbibigay kaluwalhatian, karangalan at kaluguran sa Diyos, isa lang po ang ibig sabihin, you are walking and living in the center of His will. But if you are experiencing sufferings, you are experiencing hardships, difficulties in your life, you better ask yourself, are you living in holiness and righteousness? Because life is full of choices. What you are now is a product of your choice. Because your choice determines your destiny. Produkto ka ho ng iyong pinili sa mga sandaling ito, kapatid. Mayroong iba ho, nagkamali sila ng pagpili, mali ang kanilang ginawa, kahit alam nila na mali yun, tinuloy pa rin nila, and then they suffer the consequence now. But instead of acknowledging that it's the consequence of their wrong decisions, they convince themselves by telling, this is just a testing. Iba ho ang testing sa consequence. Ang testing, it comes from God to build your faith strong. Ang consequence is the results of your wrong decision and wrongdoings. Yan po ang kaibahan. Lalo na po pag yung consequence ay hindi po tama. I-clear ko ang aking statement. Lahat ng ginagawa natin may consequence yan. Pag tama ang ginagawa mo, tama ang consequence na babalik sa iyo. Pag mali ang ginawa mo, maling consequence ang tatama sa iyo. Clear tayo? Pero yung testing, it is allowed by the Lord even though you feel uncomfortable doon sa testing sa iyo. Pero may purpose kasi ang testing ng Diyos. Just like Joseph, just like David, just like the apostles, may purpose yan. At ang purpose ng testing sa buhay ng isang mananampalataya ay dalhin siya sa lalo pang malalim na pananampalataya upang sa pagbigay at pagdala sa kanya ng Diyos sa isang kalalagayan na mataas sa aspetong espiritual, makakayanan ng kanyang karakter na i-handle ang blessing at ang responsibilidad na ibinigay sa kanya ng Diyos. Are you suffering right now? Are you encountering difficulties? Are you encountering testings in your life? It simply means God is on His way to your promotion. He is after your promotion. That is why He is now reconstructing. He is now allowing you to go through difficulties. Why? Because difficulties and testings are good for us because it forces us to grow.
Malinaw po, mga kapatid. For it is written, be holy because I am holy. So bago siguro tayo magsalita, bago tayo mag-isip, bago tayo gumalaw, make sure na clear sa atin na gagawin natin ang pagkasalita, gagawin natin ang pagkilos, gagawin natin ang pag-iisip ng mayroong pong kabanalan sapagkat ang Diyos na tumawag sa atin ay banal, dapat tayong magpakabanal. 1 Thessalonians 4:3, it is God's will that you should be sanctified. Sa Tagalog, kalooban ng Diyos na tayo po'y mabuhay na may kabanalan. Bakit? In 1 Thessalonians 4:7-8, for God did not call us to be impure, but to live a holy life. Panawagan ko po sa lahat ng mga mananampalataya, lalong-lalo na ang mga naroon pa po sa kalalagayang compromise. You need to understand this, na ang pagkatawag sa atin ng Panginoon ay hindi po tayo dalhin sa muling pagkakasala. Bagkus dalhin tayo sa isang banal na pamumuhay. Ang sabi ng iba, mahirap naman mabuhay na may kabanalan sa gitna ng magulo at makasalanang sanlibutan. Hindi po mahirap, imposible. But the Lord will not command us to do something that He will not help or empower us. Sabi ho sa Bible, therefore anyone who rejects this instruction does not reject a human being, but God, the very God who gives you His Holy Spirit. Alam ng Diyos, hindi ho madali, hindi ho mahirap, ay imposible po mabuhay na may kabanalan dito sa mundong ito. Subalit, ipinadala ng Diyos at ibinigay ng Diyos sa atin ang kanyang banal na Espiritu, the Word, the name of the Spirit Himself, Holy Spirit. His ultimate job is to make us holy. Pag sinasabing holy, consecrated. Okay, we're consecrated for God's divine purposes. Pag ginagawa natin ang pinapagawa ng Diyos sa atin, na buhay tayong katulad ng Panginoong Jesus, then we're living a holy life. Now, if we live in holiness and righteousness, what will happen? Number one, God will work in our lives to fulfill His good purposes in us. Philippians 13, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Isa pong maliwanag na pangungusap po sa salita ng Diyos, only God knows what's best for us. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. God had already prepared the best future for all of us. But we can only fulfill it the moment we've given Him the freedom, we've given Him the authority to work in our lives. Then how can God works in the life of a person? The moment he walk and live in holiness and righteousness, pursuing Christ likeness. Pinakita ko po sa inyo, the ultimate destiny of every believer is not a place, is not riches, it's not treasures. The ultimate destiny of every believer is none other than Christ likeness. Nothing more, nothing less. If you live a Christ-like life, then you are on the right track. You are on the right direction. But if you are living a carnal life, pag sabing carnal, ang isang paa nasa Diyos, ang isang paa nasa mundo, you better make a decision tonight before it will be late. It will be late for you. Why? Because pag nabubuhay po tayo, ang kabilang paa nasa Diyos, ang kabilang paa nasa mundo, kayo po ay naroon, inilagay ninyo ang inyong sarili doon sa isang napakakangilabot na kalalagayan. Paano pag naabutan ka ng Diyos, naroon ka sa sanlibutan? Mga kapatid, I strongly believe that the Lord is now calling back the church, His church, to walk in the highway of righteousness and holiness. Anything in our lives that is not holy, that is not righteous, that is not pleasing before God, I believe and I command you in the name of Jesus. It's now time to cut it off and start walking and living in holiness and righteousness. Mga kapatid, kung gusto mong gumalaw ang Diyos sa buhay mo at ikaw ay kanyang udyukan, samahan na gumawa at nasain ang kanyang kalooban para magawa ng Diyos
ang kanyang naisin sa buhay mo, ikaw po ang magdedesisyon ngayong gabi. Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good to those who love Him and who have been called according to His purpose. Even situations that are not pleasing, that are not favorable in your own eyes, God is able to turn the table into your favor. God can turn tragedies into blessings. God can turn testings into a testimony. God can turn defeats into triumphs. God can turn sickness into healing. God is able. He's able, He's capable, He's powerful. But He can only do His plans and purposes in your life the moment you walk and live a life of holiness and righteousness. What will happen if we live a life of righteousness and holiness? We shall see the Lord. Bagay ho na ating pong pinakaasam-asam bilang mga mananampalataya. Let me check to you tonight. Okay, are you excited to see Jesus coming? Are you excited to meet the King? Alam ko marami sa inyo quote unaware pagdating sa question na to. Bakit? Because nalulung ang maraming tao, lalo na mananampalataya, sa mga bagay lamang sa libutan ito. Nawala na sa atin yung excitement. I want to see God. I want to be with God. Nako mga kapatid. Isa hong pagpapala sa isang tao, mananampalatayang nabubuhay sa katuwiran at kabanalan, tiyak na makikita niya ang Panginoon. We should be determined to make every effort to live in peace and holiness. Hebrews 12:14, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Mga kapatid, I raised my case. Holiness and righteousness, pursuing Christ-likeness is the ultimate. Ito po ang ultimate way for you to meet God. Matthew 5:8, blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the holy, the pure in heart. Pag sinasabing pure in heart, ibig sabihin, you possess the heart of God, you think the way God thinks, and you do and act the way God acts, mga kapatid. Ang agenda ng Diyos, ang agenda mo. Ang vision ng Diyos, ang vision mo. Ano pa? Pursue Christ-likeness. If you want to defeat the flesh, pursue Christ-likeness, our ultimate destiny. Minsan ko pang sabihin, ang sabi sa Romans 8:29, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Our destination as believers of the living God is Christ-likeness. Nothing more, nothing less. Hindi po maging sikat, hindi po magkaroon ng napakalaking simbahan, napakalaking grupo. Mga kapatid, I am not against sa mga ganito ho na malaking grupo, maayos na simbahan. I salute that. But there is greater than that. And that is pursuing Christ-likeness. Sapagkat ang isang taong nabubuhay katulad ni Kristo, siya po ay nakarating sa kanyang destiny. Our ultimate destiny is Christ-likeness. 1 John 2:6, whoever claims to live in Him must live as Jesus did. The way we conduct, the way we live our lives, we must do it and live it just like the Lord Jesus Christ. 1 John 4:17, this is how love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, we are like Jesus. Sang araw, lahat tayo harap sa Diyos. Pero ang mga taong nabubuhay katulad ng Panginoong Jesus ay mayroon pong confidence, mayroon pong kagalakan, mayroon pong excitement na ma-meet ang Panginoon. Just as what I've mentioned in our previous study, dalawang bagay po ang sasabihin ng Diyos during the judgment day. Well done, my good and faithful servant. Another thing, away from me, I do not know you, you evildoers. Dalawa rin po ang sasabihin ng mga tao sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Una, sa mga lumalakad at nabuhay sa katuwiran kabanalan.
Sasabihin nila, "Come, Lord Jesus." You can sense that excitement in their lives, in their hearts, in their spirit. But those who despise God, those who despise the Word of God, those who despise the servants of God preaching the Word to them, they will shout to the mountains, they will shout to the stones. Okay, sasabihin nila, "Daganan nyo kami. Bagsakan nyo kami mga bato, daganan nyo kami mga bundok. Di namin kayang tingnan ang kaluwalhatian ng anak ng Diyos." Mga kapatid, ako po'y pinadala ng Diyos sa inyo ngayong gabi para bigyan po kayo ng maliwanag na kaunawaan kung paano dapat natin isabuhay ang pamumuhay bilang mananampalataya ni Kristo. Being a believer of Christ is not a simple thing. You need commitment. You need to understand that following Christ is simply denying yourself. When you speak about self-denial, you never give in to the desires of the flesh. You are willing to destroy, you are willing to disregard what your flesh wants in order to follow what Christ wants. Pangalawa, you need to crucify the flesh. Crucifixion means death. Lahat ng pinako sa krus, pag binaba, patay. So sa akin, simple lang ang cross. Ang crucifixion, it simply means death. Dead to self, dead to sin. And then, that's the time we can follow Jesus. Ito po ang isang katuruan na hindi po nabigyan ng emphasis ng maraming nagtuturo. That is why maraming tumanggap kay Kristo natuwa. Bakit? Kasi pag tinanggap mo raw si Kristo, sumampalataya ka bilang Panginoon at tagapagligtas, ligtas ka na. Okay na yun. Ang ginagawa dahil hindi po nabigyan ng emphasis ito, ang karamihang emphasis ay tanggapin mo si Kristo bilang tagapagligtas para huwag ka mapunta sa impyerno. That's lacking. Incomplete gospel yan. Ang kompletong gospel, dapat maunawaan ng tao, tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon. In English, Lord. Lord means owner. Your owner ng buhay mo. Pangalawa, King. Jesus Christ is the King of Kings. Tanggapin mo siya bilang hari. Pag sinasabing King, ruler. Siya ang owner, siya ang ruler ng buhay mo. Tsaka palang salvation. Baliktad di. Inuna natin yung salvation, di natin binigyan ng emphasis yung rulership tsaka ownership. Kaya ang ginawa ng taong ito na nakatanggap, salamat, ako pa'y ligtas na, sumampalataya sa Panginoon, napakadali naman pala. Pero yung kanyang buhay ay hindi pag-aari ng Diyos, hindi pinapangunahan ng Diyos, kaya bumabalik sa libutan. Yun ang mga nagiging katitisuran sa mga simbahan. Mainam na at malinaw na sabihin natin ang ganito para klarong-klaro. At kung ito man ay ating gagawin sa mga susunod na ating babahaginan ng salita ng Diyos, maliwanag pa sa sikat ng araw yung ating pag-share. Kung hindi niya kayang paghariin ng Diyos sa kanyang buhay at hindi niya gawing nagmamay-ari ng buhay niyang Panginoon, Lord and King, then I think he or she is not yet ready to be saved. Kasi marami sa atin nagmamadali lang na maligtas sila at may dagdag sa ating attendance sa church natin to the extent na sila ay kulang sa kaunawaan at hindi nila na lubos na naunawaan na dapat si Kristo ay Lord, owner, King, ruler ng kanilang buhay. Kaya sa kanila, ligtas na sila, kaya balik ulit sa kasalanan. Maganda ho ito na atin pong nililinaw. Because the moment a person fully understand, that he needs to make Jesus the Lord, owner, make Jesus the King, ruler of his life, then salvation is just a byproduct of the rulership and ownership of Jesus in his life. And on the day of judgment, he will have the confidence to face God because in the world, he lived like the Lord Jesus Christ. Malinaw po, mga kapatid, sa mga nakikinig po ngayon, mga lingkod ng Diyos, mga nagsishare ng gospel, linawin po natin ito. Huwag po tayo magmadali at pilitin sila na tanggapin ng Panginoon. Kasi marami hong mga gustong tumanggap sa Panginoon, ayaw naman magsuko ng kanilang buhay sa Diyos bilang kanilang hari. Ayaw din namang ipagkatiwala ang lahat sa kanilang buhay sa Diyos bilang nagmamay-ari nito. Kung hindi nila kayang gawin yun, hindi pa po sila handa.
na maging ligtas. Alam niyo, marami po tayong mga natutunan before na dapat nating itama ngayon. Ulitin ko ho, kung kayo po yung mga mananampalataya ngayon, your ultimate destiny is not a country, it's not a place, it's not riches, it's not big houses. Your ultimate destiny is Christ-likeness. Nothing more, nothing less. If you live like the Lord Jesus Christ, Jesus, He had nothing but He owned everything. Tingnan nyo, never niyong mabasa sa Bible sa 4 Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, that Jesus is experiencing poverty. No. Siya po ay pinagpalat, biniyayaan ng Diyos Ama. Saan man siya pumaroon, ang gabay, pagpapala ng Diyos Ama ay sumakanya. Bakit? Because He is living a life pleasing before God. Only Jesus is pleasing in the eyes of God. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to Him. Ano pong ibig sabihin? If you want to be pleasing in the eyes of God, then live like the Lord Jesus Christ. A life lived on earth, and it is not Christ-like. Patawarin niya kung lahat, mahal ko kayo. Itong buhay na, yung kanyang klaseng buhay na hindi ipinamuhay katulad ng pamumuhay ni Kristo Jesus ay hindi po kinalulugdan ng Diyos. At ang isang buhay na hindi kinalulugdan ng Diyos, yan po ang niraransak at sinisira ni Satanas. Satan doesn't care if you're a believer or not. Sa kanya, ang title na Kristiyano ay walang kabuluhan. Ang mahalaga sa kanya at ang kanyang indicator, pag ang taong yan ay Christ-like, wala siyang choice kundi layasan yan. A Christ-like life is a devil-free life. But if that person professing to be a believer, pero nakita niya punong-puno ng kasalanan, walang salita ng Diyos, walang intimacy sa Diyos, walang commitment sa gawain ng Diyos, hindi nagdadala ng kaluluwa sa Diyos, at lalo tigit sa lahat, hindi punong-puno ng salita ng Diyos. It's he just like a sitting duck. Walang magagawa, kundi lapain lang ng kaaway. So if you want to understand, if you live like the Lord Jesus Christ, here is Christ's focus to live for God's cause. Number 1, His food is to do the will of the Father. John 4:34, my food, says Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. So dito makita natin ang energizer, the fuel of the Lord Jesus Christ in living on earth is none other than doing the will of God. So, tingnan niyo pa mabuti. What is God's will? 1 Thessalonians 4:3, for it is God's will for you to be sanctified. It is God's will for you to be holy. Mga kapatid, dugtong-dugtungin ko yung scripture. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ipapasok sa kaharian ng aking amang nasa langit, kundi yung lamang gumagawa ng kanyang kalooban. Matthew 7:21. Anong kalooban ng Diyos? Na magbibigay sa iyo ng security, magbibigay sa iyo ng assurance na makapasok ka sa kalangitan. 1 Thessalonians 4:3. It is God's will for you to live, for you to be sanctified, or to live a holy life. Mga kapatid, ang pamumuhay lamang katulad ni Kristo ang siyang kalugod-lugod sa Diyos at siyang buhay na katanggap-tanggap sa langit. Mga kapatid, itong ginagawa ni Kristo, my food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me. Ano bang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Nililinaw sa atin ngayon, nabuhay ka sa kabanalang katuwiran. Pag nabuhay ka sa kabanalang katuwiran, katulad ng Panginoong Jesus, then you are living in the center of God's will. Minsan pa ako makiusap. Kung mayroong alam na alam, you know yourself, I know myself. If there are still things that are not pleasing before the eyes of God, it's now time to stop, cut it off, and live a life like the Lord Jesus Christ. Ano pa? To finish the work assigned to Him. My food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Mga kapatid, palagi ko sinasabi, if we do the things God wants us to do, then He will go with us. Ang buhay na sinasamahan ng Diyos ay ang buhay na gumagawa ng kalooban ng Diyos at ng pinapagawa ng Diyos sa Kanya. And I'm pretty much sure na ang pinapagawa sa atin ng Diyos ay hindi marami, kakaunti lamang.
Kaya nga po sa isang mundo na punong-puno ng kaabalahan, kailangan mong maghanap ng isang mga ngaral na nagtuturo sa iyo ng mga katotohanan na magsasabi na hindi dapat lahat. We were not born to do everything. We were born to do the one thing, and that is none other than the works of God. Ang problema sa atin, sobrang ating kabisihan. At sa sobrang busy ng marami, I'm speaking to the believers. Sobrang dami ng ginagawa. Minsan or kadalasan, we become successful in a wrong assignment. Let me share with you, para clear ho ang illustration ko. Violin, yung musical instruments. Minsan makikita mo inilalagay doon sa mga restaurant na mga magaganda, sa coffee shops. Pag nakikita mo yung violin, talagang kanilang binarnisan, talagang pinakintab, at maganda ang pagka-frame, sasabihin mo, wow! Ang ganda naman ng violin na yan. Nakaka-attract sa mga kumakain, sa mga nagkakape. But the question is, ang violin ba pang display o pang musical instrument? Pwedeng naging successful ang violin na yan as a display na nag-attract ng mga customers. Pero, hindi niya na-perform yung kanyang purpose bakit siya nilikha. Ang violin ay nilikha para magbigay ng magandang musika. Mga kapatid, ganun din. Marami kang ginagawa sa iyong pamumuhay Kristiyano, lahat na yata ng ministeryo, pinuntahan mo na. At busy-busy ka sa mga gawain. At wala ka ng intimacy sa Diyos. Wala ka na rin oras magbasa ng salita ng Diyos, mag-apply nito. Wala ka na rin oras sa pananalangin. Ang tawag mo sa sarili mo, ikaw ay ang pinaka-busy mananampalataya sa buong mundo. Baka katulad ka lang ng violin. Sasabihin mo, Pastor, marami naman ako na-accomplish sa buong araw. Yes, accomplishment doesn't matter before God. But the question is, na dapat mong masagot ngayong gabi, are you doing the works that God wants you to do? Because if you fail to do the works that God wants you to do, then yes, tama ho ang statement na nagkasabing, you become successful in a wrong assignment. At yan po ang pinaka-regret ng maraming mga tao, lalo ng mga mananampalataya on the day of judgment. Because we want to do things on our own, we want to do the things that we think that will glorify God, just like King Saul. Hindi niya pinatay ang matatabang baka, mga pinatabang guya, kasi ang sabi niya, ihahandog niya sa Diyos. Pero anong utos ng Diyos? Anong pinapagawa sa kanya ng Diyos? Patayin lahat. Ginawa niya, itinabi niya yun. At ang sabi niya, itinabi ko talaga yan kasi magandang panghandog sa Diyos. Anong sabi ni Samuel? Obedience is better than sacrifice. Mga kapatid, it's time to revisit our call, our calling. Are you still doing the things that God wants you to do? Because kung clear sa iyo, katulad ni Pablo, ang sabi ni Pablo, si Pablo ay pariseo, abogado, mahusay na eskriba. Si Pablo ay isang committed na disciple ni Gamaliel. Pa ikaw naging disciple ni Gamaliel, matindi ka. Si Pablo, ang dami niyang mga titles at hindi to pipitsugin. Mga bigating titles. Pero ang sabi niya, but this one thing I do, and that is to know Christ. I consider all my achievements as garbage. Mga kapatid, I hope and I pray that tonight, dumating kayo at mahanap niyo yung one thing na yan sa buhay mo. For me, destiny is so simple. Destiny is doing the things that God wants you to do. If you're doing the things that God wants you to do, that thing will lead you to your destiny, and your destiny is none other than Christ-likeness. Ngayon ko lang po napagtanto-tanto at naunawaan. Kaya pala hindi tayo nagiging excellent
because of so many things that we are doing. A little of this, a little of that, a little of those, a little of this. Jack of all trade, master of none. Remember, look at my finger. You only have one life. And I strongly believe you only have one dominant gift. You only have one dominant gift. You only have one dominant potential. Marami kang gifts, pero isa lang ang dominante dyan. Kailangan mahanap mo kung ano ang dominant gift, ano ang dominant potential, ano ang dominant ability mo. Para magawa mo ang pinapagawa sa iyo ng Diyos with excellence. Pag sinasabing excellence, you perform beyond expectation. Mga kapwa ko, pastor, alam ko tayong mga pastor ang pinaka-busy tao pagdating ho sa aspetong spiritual o ministeryo. Have you found your one thing? Even the way you preach, what is your message? Marami ho ang mga naging successful men and women of God because they master and focus on their one thing message. When you speak about kingdom, talagang papasok sa isipan mo, Miles Monroe, Dr. Miles Monroe. When you speak about evangelism, isa lang ang papasok sa isipan mo, Dr. Billy Graham. Kahit naman sa sports, pag sinasabi mong basketball, isa lang ang papasok sa isipan mo, Michael Jordan. Pag sinasabi golf, isa lang ang papasok sa isipan mo, Tiger Woods. Nakuha niyo ba, mga kapatid? Bakit sila nagiging excellent sa kanilang field? Because they found their one thing. Ngayong gabi, katulad ni Kristo, nabuhay lang siya sa mundo ng 33 and a half years. 30 years he committed to his Father, building himself strong in the Word, building himself deep in prayer, building and finding, making time to be intimate with the Father. Pagkatapos niyang magturo sa buong maghapon, umakyat siya sa bundok para makikipag-fellowship sa God the Father and intimacy with God. He was committed to the works and to the will of God. Wala siyang ibang ginagawa kundi yung kalooban at pinapagawa lang sa kanya ng Diyos. One thing lang talaga eh. And then, ang kanyang ultimate goal, isa rin lang, magligtas ng mga kaluluwa. Sila'y agawin sa naglalagablab na apoy ng impyerno. No wonder, Jesus Christ, our Lord and King, ministered for just 3.5 years. But those 3.5 years made him to be known as the Savior of the world. And he was able to turn the world upside down. That at this very moment, we can still feel, we can still experience, and we've experienced the impact of his ministry. Because he had this mastery of one thing. That one thing is what the Father wants him to do. Have you found your one thing? Masasabi mo ba, one thing? Sabi ni Pablo, this one thing I do. Pursue Christ-likeness. To pursue the prize Jesus prepared for him heavenward. Mga kapatid, dalangin ko. Una, nakikiusap ako sa mga mananampalataya. Kung ang iyong oras ay naubos na sa sanlibutan, huwag kang magalit sa akin, pero ang iyong ginagawa, nag-i-invest ka sa isang butas na lagayan. Bakit ko sinasabing butas na lagayan? Kasi sa oras na ikaw ay manghina na at ikaw ay kukunin na ng Diyos, lahat ng pinaghirapan mo sa libutan ay hindi mo madadala.
Ang pakiusap ko sa iyo, maglaan ka ng mas maraming oras sa Diyos. Kung gaano kadaming oras ang nilaan mo sa libutan, ibaliktad mo yan. Sa Diyos mo ilaan ng maraming oras. Kasi ang pagsunod sa Diyos, paglilingkod sa Diyos, at paggawa sa pinapagawa sa iyo ng Diyos, ay hindi mo lamang malalasap ang pagpapala dito sa lupa, maging sa kabilang buhay, you have the confidence to face God at sasabihin mo sa Kanya, Lord, sulit po ang oras at haba ng buhay na binigay niyo sa akin sa lupa. Nagamit ko po ito sa iyong kapurihan, kaluwalhatian at kaluguran. At sa mga mananampalataya naman na matyaga at masipag na naglilingkod sa Diyos, hanapin po natin ang nag-iisang bagay na pinapagawa sa inyo ng Diyos. Sa mga kapwa ko, Pastor, it's now time to have mastery of the message that God wants you to deliver. You are not called to deliver different messages. Opo, kaya natin magturo ng iba't ibang mga mensahe, pero mayroong isang mensahe na magiging identity mo as a servant of the living God. Question, what is it? At pag nalaman mo na, yun ang iyong magiging mensahe at doon ka magiging excelente. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon, saan man tayo pumaroon, ang presensya ng Diyos ay sumama sa atin. Ano man ang ating ginagawa, ito'y palaguin, paramihin at pagpalain ng Diyos. Ang inyong mga hapagkainan ay patuloy po na managana sa pagkain. At kailanman hindi kayo kakapusin. At ninadalangin ko, tinideklara, walang anumang karamdaman, gawa ng kaaway, na makalapit sa inyo at mag-prosper laban sa inyo. I decree that all the works of the enemy are destroyed already. Enjoy your privilege, enjoy your portion as sons and daughters of the King. For we are called to take dominion and to rule everything that God had created. This is our prayer in the almighty name of Jesus Christ, our Lord and King. And the blessed people of God declare, Amen and amen and amen. Shalom!